Okay, ayan. So, after the lesson, let's start off with an example. Okay. Rig naman ako. Okay naman lahat dyan. Okay. So, example number 1, the first term of an arithmetic sequence is 7, and the common difference is 4. Find the 12th term of the sequence. So, first things first, as I always say, ilatag natin lahat ng mga given. So, from the first statement pa lang, the first term, so technically, ayun ang a sub 1 natin. So, ang a sub 1 natin is 7. Okay. The common difference, pwede natin idiretso na lang, d is equal to 4. Okay. And ang hinahanap sa atin ay ang the 12th term of the sequence. So, technically, that is the n. So, n is equal to 12. Okay. So, if natatandaan nyo, yung formula na diniscuss kanina, so if we want to get the nth term of a sequence, lalo sa arithmetic, is just equal to a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, okay naman, nakakasunod naman dyan lahat. Okay. So, next naman, diretso na lang natin. So, direct substitution lang. So, 7 as a sub 1 plus 12 minus 1 times 4. And lagay nyo sa calcu, ano yung lalabas sa sagot? So, yes, it is 51. Okay, nakasunod naman lahat doon. So, sa mga ganyang problems, medyo madali na lang siya kasi direct substitution lang. So, in the case na, kunyari, may quiz kayo or exam kayo and walang choices. So, yun yung inassume ko muna nung una. Wala kayong choices at pinapahanap lang directly yung sagot. So, pwede mo yun gamitin. Pero, what if naman in a case scenario na, so let's just imagine na in a exam, lalo na kapag, kunyari, may board exam kayo or parang mag-aano kayo, exam na may ina-allowed ang calculator. So, ito sa mga sequences na yan, hindi alam ng karamihan na meron siyang actually na parang shortcut sa calculator. So, it depends na lang kung Canon, Casio, Caltech, yung kasi iba-iba minsan, pero the gist is almost similar na lang din. So, if pumunta tayo sa mode natin, ng mga calculators natin, i-click natin yung stat mode. Again, this is, nagbabari siya kung anong klaseng calculator makukuha mo. Pero pag pumunta ka sa stat mode, go to linear. Ayan, linear. Then, kapag pumunta ka sa linear, usually may, makikita kang column na X and Y. So, maraming mga nagsasabi na parang dito na lang mo ilagay yung term, pero dito mo lang yung term. Pero actually, interchangeable sila. Kung ang nilagay mo na values ng term is sa x, kunyari, yun na lang gawin natin. So, kung ito 7, so, plus 4 na lang, kasi ang minimum, if natatandaan ko, ang minimum na data na kailangan mo is 2. So, yun, tandaan yun palagi, guys, ha. So, kapag mag-i-input kayo ganyan sa mga linear function, kailangan ng at least minimum na 2 na variables. So, lagay natin 7. Tapos plus 4, technically ang common difference lang nila is 4. So 7 plus 4 is 11. So sa y naman, ililabel lang natin siya as the first term. So 1. So yung pangalawa naman as 2. Okay. Guess naman lahat. Now, pag pumunta naman, parang paano natin malalaman yung 12th term? So, pag pumunta kayo sa apps or may function dyan na parang hahanapin mo yung parang regression sa linear mode, pupunta kayo sa regression, then i-click nyo yung X sub na may parang arrow sa taas. I forgot lang talaga kung ano yung exact term doon. Basta yung X na may parang arrow na naka-point sa taas. Ayan. So kapag pinasin nyo sa calculator, ilalagay nyo lang sa katabi niya yung 12. So technically, masasabi na rin or maalala mo na rin yun ng calculator nang hinaharap mo is yung pang 12 nung nagpa-follow ng linear regression. So, pag in-equals mo siya, ayun, ang makukuha mo dapat ay 51.